Kaya uunawain natin sa kasulatan. So babalik po tayo sa kasulatan. Yung tinutukoy po dito, ito ang sagot ng ating Panginoon Kristo para tayo makaintindi, makaunawa, mismo galing yung pahayag o paliwanag sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, sumagot si Hesus. Totoo yan. O, di ba't paniwalaan natin? Totoo daw di ba? Sabi dito, totoo yan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Di ba't si Juan Bautista, yun ang ginagawa niya? Iniyahanda. Nakita po ninyo? Yung Elias na yun na nga po si Juan Bautista. Nag-get? Okay, so para malinaw pa, ituloy natin ang pagbabasa. Ang sabi po dito sa verse 12, basahin natin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang, hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahihirapan din nila ako. Nakita po ninyo? So, ituloy pa natin para maintindihan natin na yung tinutukoy na si Elias ay si Juan Bautista. Tuloy lang natin sa verse 13. Ang sabi po dito, at naunawaan ng mga tagasunod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na taga-bautismo. So, malinaw. Yung palang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo na si Elias, naunawaan ito ng mga alagad. Na kung saan yung Elias na yon dumating na, yung pala yun si Juan Bautista. So, iisa yun. Yung Juan na tagapagbautismo, yung dumating na yon, yung pala si Elias. Alam naman ninyo anong nangyari kay Elias. Di ba siya ay kinuha ng Panginoon nung panahon niya? Di ba? Sa pamagitan ng ipo-ipo, dinala siya sa langit. Kung mapapansin po nyo yun. So, babalikan natin yung pangungusap na yun. Para ma-recall natin, may mga bagay at plano ng Diyos na hindi agad natin makuha kung bakit ginagawa yung mga bagay na yun. Para ipakita sa hinaharap. So, puntahan muna natin yung talatang yun na magbibigay sa atin ng pangunawa. Basahin natin. Ito po, basahin po natin sa Ikalawang Hari, chapter 2, verse 1. Basahin. O ayan, narinig nyo naman yung paliwanag niya tungkol dito sa si Elias at si Juan Bautista, isa daw. Kasi hindi niya naman binasa ang buong kasulatan tayo naman magbabasa ng buong kasulatan. Siya, nagbatay lang siya doon sa isang talata. Dadalawa lang talata yung pinagbatayan niya. Umpisahan natin dito sa talatang pinagbatayan niya. Agree ba kayo doon sa sinabi niya? Punta muna tayo dito sa Lagi tayong pupunta dito sa Kawikaan 30. Kawikaan 30. Sabi dyan, huwag kang magdagdag na kanyang salita, baka kanyang sawayin ka at masundang kang sinungaling. Malinaw yan. Yung balik tayo dito sa Mateo. Sa pinagbatayan niya. Sa Mateo 17:10. Tayo ang magbibigay ng ng interpretation na hindi galing sa sariling unawa at idea. Kasi itong mga ngaral na to, mahilig to sa sariling unawa niya, sariling idea niya. Babasahin muna natin dito. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba at na kinakailangan pumarito muna si Elias. Sa 11, at sumagot siya at sinabi,
katotohanang si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Sa 12, tatapuat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala kundi ginawa nila sa kanyang anumang kanilang ibig. Gayon din naman ang anak ng tao magbabata sa kanila. Verse 13, nang magkagayoy, napag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. Kung babasahin mo yung buong context, wala naman dyan sinabi si Kristo na si Elias at si Juan ay iisa. Balik muna tayo dito sa ginamit niyang talata. Tama naman to eh. Itong Malakias 3:1 eh. Narito aking sinusugo ang aking sugat sa maghahanda sa daan sa harap ko. Ba? Propesiya yan kay Elias. Yan o. Hindi naman sinabi dito si Juan. Propesiya kay Elias. Ito. Malinaw yan. Ngayon, tingnan nga natin dito sa Mateo. Sa Mateo 3:3. Sapagkat ito yung sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias. Ang tinig ng sumisigaw sa ilang, ihandaan nyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang landas. Pupunta tayo doon sa Isaias 43. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihandaan nyo ang daan ng Panginoon, pantayin nyo ang ilang sa lansangan para sa ating Diyos. Si Kristo yung tinutukoy doon na darating sa unahan ni Juan. Lahat naman ng mga talata na binasa niya, tama naman. Kaso nga lang, nagbigay siya ng sarili niyang unawa itong si Mr. Owen. Sabi niya dito, si Juan daw at si Elias ay isa. Parang naglalagay ka ata ng kasinungalingan sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman dyan sinabi. Malinaw walang sinabi dyan ang ating Panginoong Jesucristo na si Elias at si Juan ay iisa. Kasi hindi mo kasi binasa yung ibang talata eh. Tingnan mo, babasa tayo dito sa Juan Babasa tayo dito sa Juan 1. Ito, hindi ko alam kung kaya mong pasinungalingan to eh. Hindi mo kayang pasinungalingan to. Sabi dito, ito ang patotoo ni Juan. Patotoo ni Juan. Pwede mo ba itong pasinungalingan eh? Ikaw nakikibasa ka lang dito eh. Binasa mo lang yung Mateo, sinabi mo na kagad. Si Juan at saka si Elias, iisa, nagbigay ka na kagad ng final conclusion mo. Basahin natin, ito ang patotoo ni Juan, ang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem, ang mga saserdote at mga Levita upang kaniya'y itanong, sino ka baga? Nagsugo yung mga saserdote, mga Hudyo, doon kay Juan pumunta. Tinanong siya, sino ka baga? Tingnan mo, patotoo ni Juan to Pwede bang magsinungaling dito si Juan? Sabi, sino ka baga? At kanyang ipinahayag at hindi ikinaila. Hindi ikinaila. Pwede ba na magsinungaling dito si Juan? Sabi niya, at kanyang ipinahayag at hindi ikinaila. At kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo.
at sa kanya'y kanilang itinanong, kung kayo, ano nga, ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. O tinan mo, patotoo ni Juan. Pwede ba magsinungaling si Juan? Sabi ng mga saserdote, ikaw bagay si Elias? Sinabi niya, hindi ako. Oh, ikaw baga ang propeta? At siya ay sumagot, hindi. Oh, si Juan yung nagsasabi dyan. Pero may mababasa tayong si Juan, propeta. Pero sinabi niya dito, siya ay sumagot, hindi. Oh, sino paniniwalaan natin? Si Mr. Owen o itong Juan? Si Juan Bautista. Ano? Malinaw, oh. Ikaw bagay si Elias? Hindi. Ano yung ibig sabihin dito ng Panginoong Jesucristo? Sa Mateo 17, na naparito na si Juan, na hindi nila napagkilala. Kasi sinabi mo kaagad dito, si Juan at si Elias, Juan Bautista, si Isa. Wala naman sinabi dyan ng Panginoong Jesucristo na iisa eh. Oh. Sabi niya dyan, naparito na si Elias at hindi nila napagkilala. Sa papaanong paraan siya naparito? Yun ang tanong doon. Sa paanong paraan? O, babasahin natin ha. Kasi dito sa Juan, sinabi ni Juan Bautista dito sa 21, ikaw bagay si Elias? Sinabi niya, hindi ako. O, patotoo ni Juan. Pwede bang maglagay dito ang Diyos ng mga kasinungalingan na salita? No? Patotoo ni Juan. O, basahin natin sa Lucas. Sa paanong paraan dumating si Elias. Si Elias at saka si Juan Bautista, hindi sila iisa, magkaiba. O, babasahin natin Ito, natapos sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang mantaw sa Sakarias. O, si Juan Bautista may tatay, Sakarias O, sapagkat tininig ang daing mo, ng asawa mo, si Elizabeth. Ayan ang nanay niya, si Sakarias at saka si Elizabeth. Samantalang si Elias, wala kang mababasa doon sa lumang tipan na mayroon siyang nanay at tatay, hindi alam, unknown. Hindi natin alam kung saang tribo siya lumabas. Pero dito malinaw, si Juan Bautista lumabas dito sa Levites. Kasi si Sakarias nagsisilbi doon sa sa templo sa mga Levita Pati si Elizabeth, mga Levita ito. Sa makatuwid, si Juan Bautista ay Levita. Tuloy pa natin yung basa. Dito na tayo sa sa 17. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang muka. Sabi diyan, at siya'y lalakad sa unahan ng kanyang muka na may espiritu at kapangyarihan ni Elias. Si Juan at saka si Elias, hindi sila iisa. Yung espiritu at kapangyarihan ni Elias, pumasok doon kay Juan. Malinaw kasi napuspos siya ng Espiritu Santo mula sa tiyan ng kanyang ina. Yung espiritu ni Elias at kapangyarihan ni Elias, pumasok doon kay Juan Bautista. Wala ka naman mababasa si Elias. Si Elias, basahin niya natin. Dito sa
sa sa Santiago. Basa tayo dito sa Santiago. Santiago 5. Santiago 5. Basa tayo 17. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin. Siya nanalangin ng buong ningas upang huwag. Si Elias, may kapangyarihan siyang hindi magpaulan ng tubig sa loob ng 3.5 years. Wala ka naman mababasa si Juan Bautista na hindi nagpapaulan ng tubig sa loob ng kalahating taon ay buwan. Taon, tama, taon, ayun Si Elias, may kakayahan siyang hindi magpaulan. Basa tayo doon sa Hari 17:1. Si Elias tibisita na nakipamayan sa Galaad ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon, ang Diyos. Nakatayo sa harapan niya, hindi magkakaroon ng hamog, uulan man sa mga taong ito. Sinalita niya doon kay Haring Akab. Si Haring Akab ay isang masamang hari. Sumasamba ito kay Baal. Kaya nagpahayag ang Panginoon kay Elias na pumunta ka doon kay Haring Akab. Sabihin mo na hindi uulan o hamog sa loob ng taong ito. 3.5 years hindi umulan. Wala ka namang mababasa doon wala ka namang mababasa dito sa Lucas. Sa Lucas 1 na nagpapaulan sabi dyan ni Lucas, siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may spirito at kapangyarihan ni Elias. Sabi mo, si Juan at saka si Elias isa. Si Juan ay si Elias. Tingnan mo si Elias. Ikalawang Hari 2:11. Siya'y sumampa sa langit sa pamamagitan ng ipo. Iniakyat si Elias ng Diyos. Samantalang si Juan, tingnan mo kung nangyari kay Juan. Mahilig ka kasing mag-interpret ng sarili mong katha, sarili mong unawa. 27. Yan natin ang tingnan mo dito anong ginawa kay Juan. Basahin natin, lagyan lang natin ng Pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay, pinagutos na dalhin sa kanya ang ulo niya, at yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilangguan at dinala ang kanyang ulo. Pinugutan siya o may mga saksi pa na naglibing sa kanya at ang mabalita ng kanyang mga alagad. Nagsiparoon sila at binuhat ang kanyang bangkay, inilibing. Ang layo naman, si Elias umakyat sa langit. Eto, inilibing siya. Napunta pa siya ng Sheol at Hades si Juan basahin nga natin sa Mateo kung sino yung nakita ni Pedro. Ito, baka pasinungalingan mo pa ito. Ayan at narito napakita sa kanila
si Moises at si Juan. Ay, mali. Si Elias pala yung nakasulat. Paano ka ngayon, Mr. Owen? At narito napakita si Moises at si Elias. Oh, si Elias yung nakakita ni Pedro eh. Diba? Ibig sabihin, dito sa 10 hanggang 13, hindi sinabi dyan ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kang maglagay ng salita sa kanyang bibig ng kasinungalingan na si Elias daw at si Juan ay iisa. Si Elias at si Juan ay iisa daw. Samantalang sinabi doon sa Juan 1:1. Patotoo ni Juan yun eh. Pwede mo bang pasinungalingan yun? O. Ikaw bagay sa ila, sinabi niya, hindi ako. Eh si Juan siya eh. O paano ngayon? Mali na kagad yung aral mo. Yung turo mo ba? Bumasa ka lang kasi sa Mateo eh. Basahin mo lahat ng kasulatan, di ba? O. Ayan ang katunayan. O yan lang ang masasabi ko sa'yo.